ICC. ICC. Ito na naman po. Mauulol na naman po yung mga Duterte. Mauulol na naman po yung mga DDS nito kapag ka ICC ang pinag-uusapan. Madami na naman pong magsasabi dyan. Nasaan na yung ICC ninyo? Ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon ay wala pa din. Nako po. Pag kayo mainip, no? Nung kay Kibuloy, nainip kayo. Tingnan nyo, napadali din si Kibuloy. Oh. Di ba? Paulit-ulit kayo. Kala ko ba mahuhuli na si Kibuloy? Bakit hanggang ngayon nakakalaya pa din? Ngayon, nasa na? Tapos na din. Nandoon na din sa Oblo. Di ba? Ano sabi dito sa news na to ng Abante Tonight? Abogado ng tribunal, tinukuran, DOJ sa Interpol, Rodrigo Duterte walang lusot sa ICC. Sakit niyan. Ano? Isa po sa mga dahilan na nakikita ko, mga kababayan, kung bakit po nag-uumulol yung mga DDS at ito pong sila dating Pangulong Duterte ay dahil po sa nakikita ng ating gobyerno na kumbaga dapat nang makipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court dahil ang dami na din ho mga kababayan na mga kababayan natin na inip na at tagal na makuha yung hustisya ng kanilang mga minamahal sa buhay. Ngayon, sabi nga po nung huling mga balita ng DOJ sa pangunguna po ni Secretary Boying Remulla, at sa pag-announce na din po ng spokesperson nila na si Miko Clablano, walang batayan ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa pagsasabing hindi na ito maaaring arestuhin at iharap sa pag-uusig ng ICC o International Criminal Court. Kaya po, nung pagkasabi ng DOJ, makikipagtulungan na kami sa ICC, makikipag-usap na kami sa ICC. Aba, kung ano-ano na naman pong bagong issue nila. Hindi po titigil tong mga to, mga kababayan. Hindi po titigil yan. Kung dati po, ang umpisa nila, bangag, adik ang Pangulo, mga bossing, hindi umubra sa panlasa ng sambayan ng Pilipino. Ano? Ngayon, nag-issue na naman na sila ng mga panibago. May mga threesome, may mga tatluhan daw, yung mga ganito, ganyan. Meron, kay ano pa nga kay First Lady Lisa Marcos, meron daw pong nagpatiwakal na na sundalo o tagabantay ng Pangulo dahil daw po ipinahiya ni First Lady Lisa Marcos. Mga wala naman po maipakita. Hanggang sa umabot na po sila sa mga issue ng bycam na nakakasawa po. Nauna, GAA ang tinutukoy nila, biglang pinalitan. Huling-huli si Baste Duterte dyan pinost niya mismo yun. Makailang oras lang, ayun. Binago na, bycam na lang daw. Ako naniniwala ko hindi ho titigil itong mga to hanggat hindi napapababa ang ating Pangulo. Bakit ho? Kasi mga kababayan, yun na lang ang nakikita nila o natitira nilang pag-asa para po makalusot dito sa mga impeachment, dito po sa mga ICC, sa investigasyon po sa mga laban kontra droga at dyan sa mga EJK. Kaya po mga nag-uumulol yung mga yan, no? Hindi matatapos at hindi matatapos yan hanggat hindi mga naooblo tong mga to. Lalo na yung mga senador na tumatakbo. Di ba? Hindi ho kasi nila alam kung ano ba magiging emosyon ko dito. Si Bongo, mixed emotion talaga yan. Maniwala kayo. Number 7 sa sa survey. Alam natin na makakapasok si Bongo, pero yung utak niya nasa ICC ho. Makakapasok nga ako, mananalo nga ako. Pero mukhang mukhang yari naman ako sa ICC. Di ba? Si Bato, talo na nga. Tapos, mukhang maa-ICC pa. Doble sapok, mga kababayan. Ito ang pahayag ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Contiano.
Eto si Attorney Cristina Conti, binabash ho nila to mga kababayan. Kesyo daw po hindi maganda. Ako, mga bossing, na, iba kasi akong tumingin ng ganda mga kababayan as a whole, no? Para po sa akin, maganda si Attorney Cristina Conti. Napakatalino ho mga kababayan at napakatapang mga bossing. Hindi yung ako yung nakatingin lang sa itsura, ang ganda nito, ganito, ganyan. Tapos yung bao ng ulo walang laman. Di ba? Dito, eto ho si Attorney Cristina Conti mga kababayan, mautak, matalino, may prinsipyo. At para po sa akin, pag pinagsama-sama ho yun ang kagandahan ng isang tao. Hindi yung physical lang. Ang hilig nilang mga ang hilig nilang mga manlait ng tao, putik na yan pag tayo ng lait sa kanila. Di ba? Ewan ko lang kung saan pulutin yung mga yan. Lalo na ho, tayo, eto, nabuo tong channel na to sa pakikipagbardagulan ho. Nag-umpisa itong channel na to sa pakikipagbardagulan, mga kababayan. Pero, medyo bawasan na natin yun, Tumutok tayo dito sa mismong issue. Ito ang pahayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa panayam ng primetime news ng agenda ni Corina Sanchez at Pinky Webb. Sabi dito, nagsalita si Conti kaugnay sa pahayag ni Justice Secretary Christine Remulla na makikipagtulungan na ang pamahalaan sa ICC, Police Organization o Interpol. Sakaling hingin ng ICC ang tulong nito. Doon sa mga DDS na hanggang ngayon hindi pa din nakakaintindi. Bakit Interpol? Bakit yan ang uhuli? Gagawin yan. Yung ICC na sinasabi nila paulit-ulit, wala namang jurisdiction sa atin yan. Hihingi ng tulong sa Interpol. Pakiserve naman yung warrant of arrest nitong mga to. No? Kasi tapos na yung investigasyon namin. Si Interpol, konektado sa Pilipinas. Si Interpol, hindi pwedeng tanggihan ng Pilipinas. O sige, akin na yan. Serve namin. Si Interpol, ko-connect sa PNP. Kaya kung narinig nyo na yung mga balasahan, lalo na doon sa Davao, kung narinig nyo na yung mga pinagpapalitan, yung mga police Davao, Davao City, alam nyo na kung anong ibig sabihin, no? Kasi kung yung mga lumang pulis baka pumalag, umalma, hindi namin isi-serve yan. Eto, mga bago, serve natin yan. Kaya tayo pulis. Kaya tayo nandirito. Di ba? Para i-serve ang warrant of arrest para sa kapayapaan, sa katahimikan ng ating bayan. Di ba? Ilang kapulisan yung inano dyan. Di ba? Ramjay Negros Island. Ilang kapulisan ang pinalitan dyan. Yun ang nakikita ko, mga bossing, na dahilan kung bakit po nandun yun. Posibleng mali ako na yun ang dahilan, pero para ho sa akin, opinion ko, yun ang dahilan kung bakit po mga pinagpapalitan yan. Para kapag ready na i-serve ang warrant of arrest, lahat matapang. At isa pa, di ba sabi, extended si General Marbil dahil daw po doon sa eleksyon. Kumbaga nga, wag na muna nating isabay yung pagpapalit, no? Baka ang ipalit dyan si General Torre kay Marbil. Sino agree sa akin? Press 1 dyan sa comment section. Extended si General Marbil kasi hindi nga naman priority yung pagpapalit, lalong-lalo na malapit na yung eleksyon. Pero ang nakikita ko dyan, mga kababayan, para tuloy-tuloy yung progress. Baka ang PNP nakikipag-usap na din sa ICC o sa Interpol ganito gagawin ganyan. Hindi muna pwedeng palitan si Marbil. Kasi pag pinalitan yan, babalik na naman tayo sa panibago, sa umpisa na naman. Tapusin na muna itong proyekto na ito. Yari. Di ba?